For VCNA naman, pag nakapunta ka na sa TVI, pagdating mo dito, go to Advanced Search. Natin number. VIP. Lagyan natin yung agreement. And then dito, pwede nating hanapin yung specific na deduction. 16. Pwede natin siya hanapin. Ito, 16. So, pag open natin, kunin natin yung beginning and end. And then, kunin natin yung vehicle. So, accrual. If this is an accrual, this is a 3 deduction. And then, ito yung kanyang SKUs. Ito yung allocation. Okay. Then, save natin siya. Print current page. And then, save natin. For other type naman ng VCNA, so sample tayo. Lagyan natin yung subcontract. Open natin. So, as you can see, ang total niya 30,000. So, defective allowance siya. Makikita mo naman nakalagay dyan non-promotional. So, kunin natin yung 26. Marami kasi siya kasi 26 to. So, open natin yung 26. Pag in-open natin yung 26, kunin natin yung beginning and end. Then, yung SKU. So, yung SKU niya is kung ano lang yung merong value or accrual. So, ito. Tsaka Mexicana. You can put also the amount. So, this defective allowance will be cleared under reclamation. So, pag defective allowance, under siya ng reclamation, ito yung kanyang email approval. Defective allowance email approval. Pwede mo siyang i-attach. So, for this one, i-save na natin siya. Okay, let's try another one. This one, ibang klase naman na type. Open natin, 17. Ito. So, comprehensive D. So, this one is nakalagay na promotional. So, if it's promotional, it's a 3 deduction. So, since 3 yan, kunin natin yung 127 ito. Open natin siya. Yan. So, kunin natin naman yung mga SKUs na merong value. Kasi itong Mexicana. So, we can clear this under 3 deduction. For 7-1. Yan. Dapat ang value niya is yung 1121. 1127. So, save na natin.
That's it. So, as simple as you can actually see dito sa category niya kung promotional siya or non-promotional. Now, kung makaka-encounter kayo ng different kind of vehicle, you can ask the sales team kung anong pwedeng gamitin or let me know.